Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday, December 13, 2024 at wala pa rin yung inantay natin na foreigners dito sa ating market. Medyo mailap pa rin po sila. So, nagkaroon tayo ng Dow G. Nagkaroon siya ng push up. Siguro bago mag-close yung market natin pero loss pa rin yung index natin for the week. So, on the week na tayo ulit dito sa 6,500 nga po. Sobrang hina ng ating market. At yung mga nakita natin na patalon-talon is yung mga small caps na stocks naman natin. So 601.88 billion, ubos na yata yung nabilang natin na pumasok sandali dito sa ating market nung bandang Wednesday naman. So 6,616.51 at then nag-close tayo ng negative 0.37%. So Friday the 13th yung araw na to. So very bad din sa sa closing ng ating markets naman. Okay? So, si dito pa rin yung gumagalaw lang dito sa ating market. Nag-drop yung yung US market natin kagabi, kung napansin nyo, yari na naman yung maalaga natin doon. So, naglaglagan sa US market, pero yung futures, so medyo okay naman yung futures na nakikita natin for today. So, ang pinakakatalis yata natin doon is yung inflation ng US. So, yung uli natin basa is nasa 2.7%, which is within sa target na nasa range ng 2%, 2 to 3% doon sa bandang US naman. Dito naman sa Philippine market, wala tayong masyadong catalyst pa. Okay, so kaya yung mga trendings natin, sila pa rin, no? Dito plus, di ba? Si PHR, hindi ko nakita dito pero alam ko nag-trending din siya kanina. Okay, so nanguna sa listahan natin si dito nga, nag-up siya ng 8.57%. So meron siyang 2.79 million net foreign buy dito sa market po natin. Okay? So pangalawa sa listahan ko si Keeper. So may mga nag-breakout tayo ng stocks. Isa to, nag-up siya ng 5.71%. So finish siya talaga, nagkaroon siya ng volume and meron siyang 29.36 million net foreign buy. Tapos yung paborito natin na si Plus, nag-up siya ng 2.25% and meron siyang 87.31 million. Diba, laki 67.31 million net foreign buy. Alter, breakout, puro breakout laban na. Itong tatlo na to, breakout. Si Keeper, si Plus, at saka si Alter. Ayan, hopefully, nakuha na makasama ko si Alter na sa listahan namin to. So, meron siyang breakout 7.37%. Meron siyang 2.86 million net foreign buy. Si Ferro, ayan, bumarangkada ulit, meron siyang 19.18%. So, subaro mo na yung mga laban na natin. Meron siyang 55K net foreign sell. Tapos si ASEN, finally, hopefully nag-bottom na, no? Lalim na nito. So meron siyang, yung iba sinaali, wala pa rin, no? Kaya trending dito So meron siyang 2.02% again for today's trading and meron siyang 1.37 million net foreign buy. Si ASEN may catalyst siya yung Bangladesh solar farm, di ba? Bumili siya ng stake doon. Okay? So medyo maaga yata itong review ko na to. Hindi ko pa makita yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold in stocks. Meron kasi risk na involved sa market. So ngayon, yung Christmas rally na inantay natin, hindi pa rin dumarating. Okay, so subscribe ka dito sa ating Club with Trader na YouTube channel para updated ka sa ating mga reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay, so yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga nanonood dito sa channel natin. Yung TikTok pala natin na umpisahan ko na. Yung una ko lang nagawa is nilink lang yung yung Google account ko. So ilalagay ko dito yung link. Check niyo na lang pag para meron tayong TikTok style na reviews. Okay? So yung ating mga sample videos, check mo na lang. Company reviews, wala pa naman bago. Profit or loss sa market, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung risk management, plus yung ating PSE stock market study. So weekends na naman. Review na lang po tayo kasi kahit na medyo pangit yung closing ng market natin. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating Palabra Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. Tingnan natin kung mabuhay din natin yung crypto chupit natin. Maganda pa rin yung si crypto as of now.
Namili kasi ako kung ano iti-trade ko, yung crypto o yung US market. So, mas nakapokus ako dun sa sa trading sa US market habang mahina si Philippine Stock Exchange natin. Okay? So, follow mo din po ako dito sa ating Facebook account na Fluffy Trader. Tapos dito sa ating Facebook page, pili ka na lang po. Mag-pick yung article sa local market, US, and cryptos. Tapos sa Twitter, ano ba yung mga post natin? Saglit. Silip tayo kung meron ng summary siya na Philippine Stock Exchange. Kanina wala pa eh. Ayan. Ano ba to? PHA, ayan o. Nagkakaroon siya ng balita. Wala. Ang daming videos na lumalabas dito sa Twitter natin. Okay, so dito muna tayo ito na lang, summary ni DA Market Securities natin. So, yun nga, very good pa rin. Meron pa rin tayong 601.88 million net foreign buy sa market po natin. So, anyway, no choice tayo dyan. So, maraming mga bumagsak ulit na blue chips, BPI 1.9%, Ayala Corporation minus 1.92%, Jollibee minus 1.89, Monde minus 1.67. So, nag-bounce pala si Nickel Asia 4%, Wilcon 2.15, Metrobank 2.1, ASEN 2.02%. Okay? So yun yung kailangan natin sa market. Foreign funds, bought. Ito yung mga binili. BBI, CBC, Metrobank, PNP, SLF, ASEN, Alter, Gen, CMPF, GSMI, Keeper, ABA. Oh, okay, hopefully mag-bounce na si ABA. Aboites, JT Cap, Meg, Robinson dito at saka si Macro Asia. Okay, so video, AP, Meralco, Manila Water, DNLFB, Jollibee, ACAGI, DMC, Ali, Aris, Globetel, Converge, ATI Cebu at saka si ICT naman natin. Okay, so anong tong balita kay PHA? Investment holding has canceled property dividends made 6 years ago due to regulatory hurdles. Ayan. So, baka negative catalyst to kay PHA natin. Okay? So, 6,000 ulit. 6,600 and negative 0.37. 12 days na lang po. Advance Merry Christmas. Hopefully, may rally tayo by next week. Meralco franchise, renewal bill up for Senate. Alter, get shares in Key SEC. Approve the realignment plan for the transfer of shares held by Alter in Key SEC to Alter Energy Solar Holdings Corporation. Okay, so yan siguro ang catalyst niya. ASEN acquires, ayan, so 49% stake in Bangladesh solar panel. And hopefully yan yung catalyst natin. Marami siyang balita for today. Stock Reco, BDO, 184 yung target ni PhilStocks. Tapos, current price, 148.2. Okay. So, meron pa siyang upside. Cebu is set to increase its monthly set capacity to 2.9 million by January. Corporate stories. So, the exchange has imposed a 1-hour trading hold on Ferro. Okay, so December 13. Ayan, kaya pala nag-spike. Additional listing of securities following the company's private placement involving may nag-invest dito eh. So mukhang binubuhay itong si Ferro natin na. ASEAN joint venture sa Bangladesh. Cebu plans to increase its monthly set capacity. Malakas ngayon yung mga di ba? Uwian yung mga OFW. Awaites Renewables energize its largest solar facility. Tapos si Meralco is debating a bill to extend Meralco franchise for another 25 years. Okay? So, oversupply, Metro Manila condos now equal to 34 months. Lalo na yung mga POGOs, di ba? Pinapauwi na sila. Okay, kaya pala mahina yung mga alaga natin na properties. So, inflation, 3% sa US. Oh, pero bakit laglag yung gold prices natin? PLDT and Smart have been awarded the Beyond Connectivity Award. BDO, yung mga banks are expected to ease. Okay. PHA cancels property debt. OECD tells SEC what it already knows. SMPH confirms opening 2 new malls in Xiamen. What is, ano ba yung dry powder na yan? Okay, PHA, it got worse. May memes. Dito si Mercado Barkada. Robinson investing 200 million to upgrade its office
Buildings, ASN, okay na yan. Preet, ang laki naman ng drop niya, 7 kahapon to, no? 7%, saka si Bank of Commerce natin. Sino na ba ang gumagalaw dito sa mga IPOs natin? Upson. Okay, Upson lang yata yung panalo. Okay, tapos yung galawan kagabi sa US market. Okay, kala ko okay. Nung opening okay siya pero pagdating sa close, nag-profit taking din sa bandang US market po natin. Okay. So guys, yung ating Patreon channel as usual, yung mga gustong mag-trade sa Philippine markets, double check mo na po yan. I-share ko sana yung yung sa US market kasi wala naman tayong magamit na international platform. So yung eToro kasi hindi na pwede sa Philippines. Pero sa yung mga outside na Philippines na kagaya natin OFW, meron pa ring access sa eToro kasi ang binan lang naman is dyan po sa Philippines. Parang si Binance din, no? Si Binance nakaban dito sa Malaysia at saka sa Philippines. So, no choice. Hanap tayo ng ibang pwedeng gamitin or stop na muna habang wala pa siyang permit sa Pilipinas. Okay, so check mo na lang po yan. Okay, so tingin tayo dito. Okay. So, ganun na nga yung usapan natin. 6.5 pa rin 6.5 pa rin. Lalo na, ubus na yung bilang ko dun sa 1.3 billion na pumasok ng Wednesday. Wala na. So, ubos na yan. So, negative 0.37% dahil ubos na yan. Abangan nyo na lang yung mga trending stocks kasi papitik-pitik po yung mga galawan natin. Kagaya niya si Pero, panalo na naman yung mga traders natin sa kanya. Okay, so RSI 50, mukhang malayo. Bearish yung itsura ng markets. So punta tayo sa mga winners for today. PAX. PAX ang winner, 46%. Kaya lang wala namang masyadong volume. Ito si Pero, laki ng volume mo. Ayan. So pinasok na siya kasi yung, di ba, may good news pala kanina. Nagkaroon siya ng trading. Nag-drop pa siya, oh. Pag open niya, negative siya, tapos biglang sama ba sa trend? Pag-usapan natin, nag-drop pa siya Meron siyang shakeout, no? Bago makyat. Sige. Pag-usapan natin yan, mukhang yan yung lalaroin natin for next week. PHR, nag-bounce. 14.81%. Okay. Tapos si dito, 8%. Nag-breakout siya, oh. So, okay, mamaya. Sulatan natin yung channel niya ulit. Alter, ito, alaga namin to si Alter. So, nag-breakout na rin siya, 7%. Diba? Dahil pala nag-breakout. Keeper, so, hindi ko na timeline to si Keeper. 5.71% si BSC. Ang dami market pala, oh, mga small caps po. Ayan. Mukhang penny stocks na naman tayo. 5.3%. Siyempre, ingat na lang po. STI, 4.8. Puro breakout pa lang ngayon Security Bank, ayan, breakout din. 4.57. Ani, 4.08. Ang daming gumalaw pero hindi sa big caps. Dito sa mga small caps. Si Macro Asia, gumaganda yung galaw natin. Oldie, wala pang volume. Si Plus, ayan, Plus natin. Okay, napaaga yung konting. Pero may hawak pa rin naman ako nito. So, natin ko lang na mag-spike ulit siya. Okay, tapos si ASEN. Okay? So, maraming gumalaw maliban sa big caps. Okay, Baita. Nan-trap tong si Baita Rich natin. Ganda pa naman ng mga earnings yan. Negative 10.77%. Lotto, -5. Ang daming tapon na Stock CTS, -4. FNI, -4. Ang lalim ni yung mga mining stocks natin. EI, -3. ABA, nangyari kay ABA, ilang araw na to -3.5. SSI, hindi rin natuloy. -2.5, Megawide -2.4. Okay? So, the rest, yung mga blue chips natin na nalaglag. Okay? So, ganyan lang muna. Tamlay. And Friday the 13th, review na lang tayo ulit sa galaw ng market natin. Okay, so ito naman, busy tayo dito sa global markets. So, based dito sa galawan, pangit kapon. So, mukhang babawi. S&P futures plus 0.26, Dow futures plus 0.2, Nasdaq plus 0.55. Okay? European markets, okay siya. Maganda siya. Saka pumitik yung binitawan ko na European stocks. Ayan. So, tapos dito sa bandang Asia, mix tayo. Okay? Crypto, parang pullback yung iba.
Pero malakas si Bitcoin, nasa 100K. Ayan. Si Ethereum 3.8 tapos si XRP ay nag-drop siya 2.3%. BNB minus 2.11, ADA minus 6%, TRX laglag si ano, TRX natin minus 3%. Ang dami oh. Shiba minus 4.8, si Dodge minus 2.95, sino pa? XLM minus 5. So dami na pullback. So parang ang galawan dito sa ano no? Parang dito ang galawan ng ano crypto. So isang araw akyat-akyat tapos baba. So nag-ano siya tapos biglang mag-spike ulit, magbi-breakout and then bababa ulit yung price action natin. Pero overall umakyat naman kasi sabi nga 100K yung ano, yung Bitcoin. Okay? So balik tayo. Pag-usapan natin yung ating mga trending stocks na hindi nawawala. So dito, panalo yung ano nag-trade kahapon. So 8%, 2.73 million net foreign buy. So lumalabas, meron siyang tulak ulit, no? So balik ko to kasi lower highs, no? Ayan. So on the way siya para dito sa gap, para fill the gap. Okay, so mga 1.67 no. Pero parang fill the gap yung ano yung gustong gawin ni dito. Bago siguro magkaroon ulit siya na another pullback. So nagkakaroon ng pattern yung RSI gumaganda. 50 na yata tao na. O halos 50 na. O halos sa RSI 50 na si dito po natin. Okay, so mukhang ito na naman yung lalaroin next week. Wala eh, mga blue chips natin. Sina AC, puro drop SM, Monde, Bloom. Wala, di ba? Long term. Long term tayo dito eh. GGS, ayaw makiat, Converge. Long term tayo dito sa mga, ano, mga big caps. Okay, so ganyan lang muna si dito natin. Very good. Congrats sa mga meron. Lalo na si, sino ba yan? Pumitik. Si Ferro ulit. Okay. So next, Keeper breakout. Okay, so mabilis ba ang kamay mo kanina? Matagal siya sa ano eh. 3 to 4% kanina sa tapos tinuloy na sa ano, closing. Laki ng volume mo. 52 million cross trades daw. 5.71% up 29 million. Pero meron siya 29 million yung ano net foreign buy. So breakout siya. So very good. Ano pa gagawin natin dito? Isang malaking trend-based Fibonacci. O pwede pa yung ano, pwede pa yung ano, trend channel, no? Ayun, malaki yung ano, trend channel ni Keeper. Pero panalo siya, no? Tinalo na niya si ano, Macro Asia natin. So, mula dito sa breakout for the year, for this year, no, April, yun, laki na rin, no? 50% up na si ano. So, buti pa yung mga small caps natin. Sila talaga yung ano, namamayagpag. Okay? So, yan yung channel niya, oh. So, ibig sabihin, pag ganyan yung galaw niya, so, pwede mo siyang itapat dito. So, pwede siyang umabot ng 2.4. Base sa ano, nagbe-base lang ako sa trend. Okay, so okay din yung RSI. So, above 50 pa, overbought na. Nagpaparabolic yung ano niya, yung RSI. Tapos, obvious na maganda na yung ano, MACD formation. Okay, so congrats po doon sa mga nakahuli. Doon ako kay ano kay Alter doon sa ano, stock picks namin. Okay? So next, plus saan kaya itong ano, galing to ano, 29 million. Plus, ito, laga din natin to si Plus. Okay, so 20% na siguro yan. No? 2.25% kasi 20 yung bili ko dito eh. Halos 20 na. 2.25%, so another breakout candle. Pakonti-konti lang pero meron siyang obviousness sa breakout. So kung gagawin natin yung ginawa ni Keeper, backload natin, oh, mayroon pa siyang potential upside. So based lang sa ano sa trend. Kailang overbought na to si Keeper hindi pa naman no. Hindi pa. So ito lang si Plus ang ano overbought. So medyo ano to optimistic na medyo mataas no yung galaw niya. Pero sige, tingnan natin kasi ano eh walang galawan sa ano eh big caps eh syempre maghanap tayo mga traders, sumasabay tayo dun sa mga naarangkada. Okay? So, pero ano yan, siguro, hindi natin alam, baka next year na yan. Naabot diyan sa era niya. Pero at least, good vibes, di ba? Breakout kasi.
So 25 pesos, 2%, and ayun, malakas siya. 67 million net foreign buy. So ang daming foreigners, diba? Dito naglabasan sila pero nagbalikan na rin sila. Okay? Next, Alter. Ito, kasama sa ano namin. Listahan namin. Ayan. So magkaantay na lang ng profit taking. Okay? So breakout, congratulations doon sa mga meron. Ito pala yung mga sign niya, no? Ito, no? So may mga volume siya. Ito lang kasi may ang lakas kasi ng shakeout dito eh. So kaya medyo matatakot ka na bumalik pero pinush na rin. Ang dami breakout talaga ng stocks. 7%, so another 52 weeks high na stocks. O, 52 weeks high. So 7%, saan tayo ngayon? Okay, ito na lang muna ang guide ko sa kanya. Ayan, kung hindi ka masyadong optimistic kasi 7 eh. Pag walang follow-up na volume 2 next week, untog tayo dyan. So ganyan lang muna yung tingin natin. Baka medyo to profit taking by early next week. Tingnan natin ha. So overbought na rin kasi si Alter. Okay yung ano niya, yung itsura ng MACD. Okay, next. Pero, so ito talaga. So congrats po dun sa, sabi nga natin, high volatile, high risk, high reward. So may catalyst, kaya siya umakyat. So naglilin na tayo ngayon na ituloy niya yung breakout dito sa 4.96. Ganda ulit yung itsura niya dito sa RSI. So, nagkaroon ulit siya ng pattern pataas and medyo bullish talaga yung MACD formation niya. 3.9 kasi nag-shake out siya. So, malamang may shake out to kasi 8% yata itong 19%, 55 million net for buy. So, silipin natin sa 5-minute chart. So, nag-gap down siya. Biglang 12. Kahapon pala to. Saan yung 13? 9:30. Wala yun. Nag-ano pala. Nag-trading hold pala. So, nagbuhusan nung, bigla nagbuhusan nung opening tapos bigla din. Dire-diretso na pala siya. Panalo yung mga natin, holders natin dito. Ayan. So, congrats po doon sa mga merong Fero. So, binubomba siya kasi may nag-invest kay Fero natin. Okay? So, pero ang labanan kasi ngayon, nandito talaga sa mga small caps. 1 billion lang yung ano niya, market cap. Next, ASEN. So, maraming nagwo-worry kahapon kasi nga ang lakas ng ating pagbaba. Ba't ba tapon yung mga foreigners natin? Meron siya, 1.37 million net foreign. Malit lang. So, 2.02%, tingnan natin. Kasi ang projection natin sa kanya kahapon, kasi nga medyo bearish. Double bottom dito sa 3.50. Tingnan natin kasi nasa pa rin naman siya, na-trap pa rin naman siya dito sa pababa na channel natin. No? Okay, so bearish pa rin naman. Pero at least breather para kay ASEN kasi nga makat siya ng 2% for today's trading po natin. Okay, so yun na lang muna yung ating review. No choice tayo na sa mga kasama ko na mahilig din sa big caps na stocks, walang momentum, walang volume, walang foreigners. Ang maglalaro is yung mga small caps na stocks natin. Okay, so yun na lang muna. Aralin natin ulit yung charts over the weekends po. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Bago tayo close, please don't forget to subscribe. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, follow mo lang po. Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Baka mo yung TikTok natin. Mag-TikTok din tayo. So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.